Payag daw sina Senador Jingo Estrada at Joel Villanueva na buksan ang kanilang bank accounts sa gitna ng pagkakadawit nila sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano pang sinabi ng dalawang senador? Yes, Jiggy, handa nga raw sila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na harapin ang anumang investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. At handa rin daw ang dalawang senador na pumirma ng bank secrecy waiver. Anong ibig sabihin yan? Na pwedeng buksan yung kanilang mga bank accounts at makita yung cash flow para magkaalaman na raw ba talaga kung nagkakaroon nga ba sila ng kickback o wala. Samantala, yung kampo ni Senator Joel Villanueva naghahanda na at nangangalap na ng mga ebidensya para makabuo raw ng isang airtight case na isasampa laban kay dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Pakinggan natin, Jiggy. Ako, I'm open to an investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. We have been consistent ever since. In fact, we have a bill for government officials na dapat naka-waive yun. I was just elected as Committee on Banks Chair. I'm open ever since. Kung tutuusin, magandang development yan, Mean, pero kung pagbabasihan yung sentimiento ng mga mamamayan online, hindi sila naniniwala na kumbaga may kapupuntahan to kahit papabuksan yung kanilang mga bank accounts dahil yun, nandun sa mga comments nila, kanilang mga aligasyon. Sa ibang balita, Mean, nagka-tensyon sa plenaryo kahapon partikular sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senator De La Rosa. Ano ang kinahinatnan nito? Jiggy, nag-ugat yan nung kinwestiyon ni Senator Bato de la Rosa si Senate President Tito Soto dun sa pagpapalipat-lipat ng detention facility nito nga ni Engineer Bryce Hernandez na wala naman daw approval ng mga senador o ng plenaryo. Tandaan natin, backtrack tayo ng konti, Jiggy ha. Unang na-contempt si Bryce Hernandez sa Senado noong nakaraang linggo matapos hindi paniwalaan ng mga senador yung kanyang testimonya sa Blue Ribbon. So, under custody siya dapat ng Senado at doon siya na-detain sa detention facility ng Senate. Pero kinabukasan, nang humarap siya sa pagdinig ng Kamara, sinasabi niyang ayaw niyang bumalik ng Senado dahil natatakot siya sa kanyang kaligtasan. So nakiusap si Speaker Romualdez kung pwedeng manatili siya sa Kamara, pero ang napagkasunduan nila ni Senate President Tito Soto ay sa PNP Custodial Center sila. Umalma yung minorya dyan, so dinala naman si Bryce sa Pasay City Jail. And then kahapon, binalik na naman siya sa Senado. So yun yung inaalmahan ng mga taga-minorya na bakit pa ba lipat-lipat siya ng detention facility na hindi inaagrihan ng mga senador. At may ilang mga trolls na nagsasabi na parang tuta daw yata ni Speaker Martin Romualdez si Senate President Tito Soto. Bagay na itinanggi ni Senate President Soto. Narito ang bahagi ng pahayag nila Senator Bato de la Rosa at Senate President Tito Soto. Yung pinupost nila doon na ginagawa ka na punta niya, sakit sa akin yun, sir. Hindi. If you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga. Kung kaya ko utusan ni Martin, dapat ko nilabang ko sa inyo, i-retain si Fernandez. Hindi ako pumayag dito. Jiggy, yan na muna ang latest mula sa Senado. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mean Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.